Magandang araw! Para sa mga pangunahing balita, German Foundation nakatakdang mag-donate ng medical equipments. Mga batang gapo nag-uwi ng ginto mula sa Hong Kong Mathematics Competition. 60 Seconds with City Councilor Jong Cortez. At sa biyaheng gapo, samahan nyo kami sa Sam's Pizza Family Restaurant. Kamakailan ay tinipon ng Barangay Affairs Office ng Olongapo City sa pakikipagtulungan ng Olongapo Traffic Management and Public Safety or OTMPS ang mga Barangay Police Action Team or BPAT ng 8 barangay sa syudad ng Olongapo upang dumalo sa Barangay Traffic Aid Training Seminar. Ito ay naglalayo na mabigyan ng kaalaman ang mga BPAT personnel ng basic information regarding sa traffic rules upang kanilang maipatupad ang mga batas trapiko sa buong syudad. Ayon pa kay Franco Roldan, Deputy Chief for Operations ng OTMPS, na makakatulong ang mga tauhan ng BPAT sa pagpapatupad ng batas trapiko at sila ay bibigyan ng karapatang mag-issue ng ticket sa mga di sumusunod na drivers. Hiningian naman ng kooperasyon at tulong ni Mayor Roland Paulino ang mga BPAT personnel pagdating sa pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at makakapagdulot ng kaligtasan sa ating mga pasahero at pedestrian sa buong syudad ng Olongapo. Ayon pa kay Mayor Paulino, malaking tulong ang seminar na ito upang malaman ng mga barangay tanod ang tama at mali at pwede din silang ipatawag kung sakaling kailanganin ng dagdag na personnel sa OTMPS. Mariing pinaalalahanan ni Mayor Roland C. Paulino ang lahat ng empleyado ng gobyerno sa ilalim ng kanyang panunungkulan na tumigil sa pagkakasino dahil kung hindi, maaari silang patawan ng karampatang parusa. Ang paalala ay resulta ng mga sumbong na nakakarating kay Mayor Paulino na mayroong ilang empleyado ng gobyerno na nakikita rito. Bawal po ang makikita natin ang mga manggagawa ng gobyerno na makikita natin sa kasino. Inuulit ko lang po. Okay? Sana po nagkakaintindihan tayo doon. Hiniling na din ni Mayor Paulino sa pamunuan ng Pagcor Casino na bigyan siya ng kopya ng mga CCTV tapes para ma-review at maipa-audit ang mga empleyadong makikita dito. Samantala, mahigpit na ipinag-uutos ni Mayor Paulino ang pagpapatupad ng curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ito ay para sa ikabubuti ng peace and order at para maproteksyonan ang mga kabataan. Inihayag kamakailan ni Mayor Roland Paulino ang nakatakdang pag-donate ng medical supplies at equipment ng isang German Foundation para sa pampublikong ospital ng Olongapo. Para sa karagdagang balita, narito si Binibining Sheila Sambilyon, nag-uulat. Ang Lotus Foundation na isang German foundation at pinamumunuan ni Mr. Heinrich Stratner ay 8 taon nang nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga indigent sa bansa, lalo na sa probinsya ng Zambales. Bukod sa pagbibigay ng medical equipment sa lokal na pamahalaan at non-government organization, tumutulong din ang Lotus Foundation sa mga batang pipi at bingi sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship at medical assistance. Ayon kay Mayor Paulino, magiging malaking tulong ang donasyon para sa mas maayos na pagbibigay serbisyo sa mga kababayan nating may sakit. Nakalap ni Mr. Stratner ang mga medical equipment sa Kirchhoff Clinic na kilalang cardiology clinic sa Germany. Sa kasalukuyan, pinoproseso na ang mga kaukulang dokumento para madala na ang mga medical equipment sa lungsod. Kabilang sa mga nakatakdang ibigay ng Lotus Foundation ay ang mga sumusunod. Para sa Batang Gapo News TV, ito po si Sheila Sambilyon, nag-uulat. Sa balitang sports, ipapamalas ng Batang Gapo ang galing sa futsal. Naroon at nakibahagi ang ating kasamang si David Bayarong. This is David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Nandito tayo ngayon sa may triangle para sa tryout ng Olongapo City U15 futsal team. Dahil sa popularidad ng Men's National Football Team, or mas kilala sa pangalang Philippine Ascals, maraming kabataan ang nahihilig sa paglalaro ng football at futsal sa ating syudad.
Ang futsal na hango sa salitang Portuges na futsala ay katulad ng football na nilalaro sa karaniwang basketball court. Nitong nakaraang linggo ay naganap ang kauna-unahang pagbubuo ng lungsod na kanilang futsal team edad 13 hanggang 15 anyos sa pangunguna ng inyong lingkod na siyang in charge sa football at futsal sa lungsod upang lumahok sa darating na Batang Pinoy sa Oktubre na gaganapin sa Iba, Zambales. Nilalayo ng tryout na ito na malaman at makita ang mga talented na mga batang Pinoy upang makilahok sa national level ng futsal sa ating bansa. Ito po, si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Ngayon ang ating pong tinututukan ang pagsasaayos po ng traffic. Katulad ngayon, gusto ng ating mayor na linisin ang ating lansangan sa mga obstruction. Hindi lang kasi sasakyan ang nakaka-obstruct sa ating mga daanan, bagamat karapatan ng tao ang magkaroon ng hanapbuhay, pero sa atin naman dapat isaayos lang na ito ay hindi maging gambala sa ibang tao. Alam niyo po, ang isa sa passion ko ay yung pong pag-rescue. Gusto nating itaguyod yung Barangay Emergency News Network kung saan ang 17 barangay, 7 radio groups at mga volunteer organizations ang mag-report po ng kaganapan sa ating kalsada. Marami pong pangako ang ating pong administrasyon. Lahat po to ay maging katuparan lamang kung tutulungan po natin ang ating administrasyon. Tulungan natin kung sino po yung nakaupo para po sa bandang huli, panalo po ang ating bayan. Nag-uwi ng gintong karangalan ng mga batang Gapo kamakailan matapos magwagi sa Hong Kong Mathematics Competition noong July 24 to 28, 2013 na ginanap sa Singapore. Narito si Miss Cathy Mancao Ramos para sa karagdagang balita. Pinatunayan ng mga estudyante mula Wesley, SPEDG at Center for Excellence School ang kanilang husay at galing matapos talunin ang mga katunggaling estudyante mula sa bansang China, Hong Kong, Indonesia, Macau at Malaysia. Nagpasalamat si Mayor Paulino sa mga magulang, guro, coaches at sa Education Program Supervisor na si Dr. Roger Nuque at higit sa lahat sa mga batang lumaban at nag-uwi ng karangalan. Dahil dito ay binigyan ng parangal ni Mayor Paulino ang mga estudyante upang bigyang pugay ang kanilang kahusayan. Nagbigay din si Mayor Paulino ng Certificate of Appreciation at incentives mula sa lokal na pamahalaan ng Olongapo. Ito po si Cathy Mancao Ramos, nagbabalita para sa Batang Gapo News TV. Sa biyaheng Gapo, samahan natin muli ang Batang Gapo na si David Bayarong sa pagbisita sa Sam's Pizza Family Restaurant. Magandang araw sa inyo mga taga-Olongapo. Nandito tayo sa famous Magsaysay Drive in Olongapo City. Ngayon, bibisitahin natin ang isa sa pinaka-famous na restaurant dito sa Olongapo na 3 dekada nang nagpapasaya sa ating mga pamilya. Andito tayo ngayon sa Sam's Pizza Family Restaurant. Tignan natin kung anong bago sa kanila. Let's go! Ang Sam's Family Pizza na siguro ang isa sa pinakamatagal na establishment sa lungsod ng Olongapo. Alam niyo ba na nagsimula ito noong 1976 sa pangunguna ni Mr. Samuel De Rosario at ang kaibigan niyang isang Italian-American US Navy na nagbigay sa kanya ng kanilang special homemade recipe na siyang pumatok sa panlasa ng mga taga-Olongapo. Lagi namin pinapaalala sa mga staff is mai-provide namin or maibigay namin sa aming sa mga guest namin, sa mga customer, yung 100% QSC, yung aming quality food, syempre, yung aming magandang serbisyo, and then yung cleanliness, yung kalinisan ng lugar, plus yung aming edge na meron kaming wholesome entertainment. Akalain niyo bang sila rin ang may gawa ng very famous na square pizza at syempre, papalambasin ba natin ang kanilang napakasarap na chicken in a basket? At dahil sa kanilang family-style dining at wholesome entertainment, patuloy na tinatangkilik ng mga Olongapeños ang Sam's Pizza Family Restaurant.
Ito na yung famous square pizza ng Sam's. At syempre, yung kanilang pinagmamalaking chicken na basket. So, punta na kayo dito sa Sam's Pizza Family Restaurant para ma-enjoy nyo rin yung ganito kasasarap ng pagkain. Sa mga batang gapo, hanggang sa susunod, samahan nyo ulit ako sa Biyaheng Gapo. Enjoy! Woo! Sarap! Tuloy-tuloy ang assistance na ibinibigay ng pamahalang lungsod sa mga Olongapeñong nais magtrabaho o magkaroon ng kaalaman sa pagnenegosyo. This might be your chance to get a job or start and operate your own business. So get your pen and paper ready dahil narito na ang latest job openings mula sa SBMA Labor Center at Peso Olongapo. Para naman sa Livelihood and Skills Training, inaanyayahan ng lahat na magtungo sa Livelihood and Cooperative Development Office, 2nd floor City Hall Complex para mag-apply dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. No worries sa mga gustong mag-training dahil all training materials and trainers' fee are shouldered by the city government in partnership with the Philippine Red Cross or PRC Bagong Bayan, TESDA at Dole Zambales. Kaya pumili na kayo at magpa-register sa mga sumusunod na training schedules. At yan po ang mga pangunahing balita sa kauna-unahang edisyon ng Batang Gapo News TV. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Abby Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!